Yung I belong to God, nagdidesisyon kayo talaga na kayo talaga ay sa Panginoon. At pag kayo talaga nagdidesisyon ng ganoon, seryoso kayo, yung kasi namang iba hindi seryoso eh. Ano nga nyo ang mga mukha na nyo mga kalapit? Seryoso ba kayo talaga? O, pakinggan natin ang mga patotoo. O, hindi ko na muna kayo tatawagin. Hihiram muna tayo ng patotoo sa Angono kung paanong ang salita ng Diyos ay nangyayari sa kanila. Yung una, magkapatid ito eh. Yung babae magiging asawa ni Renz. Pasulyapin mo naman ang picture ng magiging asawa ni Renz. At ang kasunod ay yung kanyang kapatid na pakinggan natin ang patotoo. Iyan ang magiging asawa ni Renz. Yung mga patotoo, yung mga salitang yun. Kaya isa rin pong bahagi yan kung paano ko na-trigger yung faith ko na simulan po or gawin yung mga ganyang bagay. Kaya sa lahat pong ito, walang ibang mataas kundi ang ating Panginoon. Siyang gumagawa ng mabuting bagay, kamangha-mangha, dakila sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po natin ang Panginoon. God is the author and the finisher of my faith. Nakakatuwa, ano? Kilala kasi namin yung kanyang sambahayan. Hanggang ngayon, driver yung kanyang ama sa Laguna. Alam naman ninyo, nabubuhay sa sa love gift. Hindi gaya nung driver ng jeep na may iuuwi. Pero nagpasya siya na maglingkod na lang sa Panginoon. Ang susunod niyong mapapanood ay patotoo ng asawa ng Pastor Nep. Kay Adonai muna. Hindi ko napapanood yan kay Adonai. Naikukwento ng misis ko. Ay ako pinandidilatan. Sabi ko muna nga ikwento. Dahil pag nagkukwento, siyempre hindi konkreto yung ano marinig ko yung salitang seryoso, napakalbit ako sa misis ko, hindi ko alam may content pala yung seryoso. Kailangan talaga maging seryoso tayo. Minsan kasi yun yung kulang sa atin, kaya tayo na-disqualify. Sabi mo nga sa yung kalapit, disqualified ka pa. Ito ay isang karakter na dito pinagmamasdan tayo ng Diyos. Sabi nga ni Adonai, brokenness, maraming pagsubok, maraming test. Titingnan ka ng Panginoon kung sa test na yan ay ikaw ay makakapasa. Yung kanyang pag-aaral, nagka-honor siya nung high school, nung mag-college, may isang professor, para lang yan si Teresa, dapat si Teresa ay laude rin eh. Kaya lang may isang professor na matandang dalaga na nagkaroon ng napakahigpit mag-test. Ang totoo yun, ano bang tawag doon sa hindi na pinakukuha ng test? Exempted siya sa test sa final. Ilan lang yung exempted sa final. Alam niyo ang ginawa ng professor? Lahat ng hindi exempted, pinag-test. Inulit yung test. Siyempre, pag pinaulit yung test, magiging mataas. Sila hindi binigyan ng chance na ulitin yung test. Kaya suma total, lahat ng exempted, sila yung mababa, hindi naman bagsak.
Sila yung mababa. Di ko alam kung 175 or dos, pag nagkaroon ka ng ganun, hindi ka na masasama sa honor roll. So yun lang, sa isang professor na yun, katulad ni Adonai, subalit dito ay tinetest tayo ng Diyos kung anong ating gagawing reaksyon sa lahat ng ating nararanasan. Ang magiging solusyon talaga doon ay maging seryoso ka, kapatid. Pinagmamasdan ko kasi itong mga nagsisigawa, seryoso yung mga masters natin. Talagang, no, ako'y makarating ng hapon, hindi nyo alam, ako'y nakapunta ng Inares Center Antipolo. Narito ko nung umaga. Then bumili ako ng PBC diretso sa Inares Center Antipolo. At pinagmamasdan ko ating mga kabataan, hindi sila ganun kaseryoso sa paggawa. Kaya kailangan ang leader ay maging seryoso. Kailangan ang mga maestrong ginagamit ay maging seryoso. At sa aking pakikinig, doon na ako'y makabalik, naririnig ko, pinag-uusapan nila, kami ng Brother Art, ay magbubuhos daw kami dito bukas. At, okay seryoso sila. Nag-i-schedule. Hinahamon ng leader ng pagiging seryoso. Kaya, seryoso tayo, may gawa mamayang hapon. Iyang mga nagpupunta sa bayang mga estudyanteng mga tamad, kayong mga magulang, turuan ninyo. Alam nyo ba, ang bawat luha na pumapatak sa inyong mga mata, ang bawat pawis na pumapatak sa inyong mga katawan habang kayo'y nagtatrabaho, kung iipunin ninyo yan, iyan ang luha at pawis na magiging binhi ninyo sa panahon ng inyong mga krisis. Masasabi mo sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo naman ako, katulad nung bata. Hindi siya makaharap sa kanyang magulang. Dahil wang hirap i-report sa magulang, tay, tigil muna ako. Dahil na-disqualify ako. Tay, na-disqualify ako. Ito ang salitang dumating sa akin nang kami ng misis ko ay tigilan ko siya sa pagkukwento kay Adonai. Your character will disqualify everyone. At ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay ma-disqualify. Yan ang mabuting balita. Purihin natin ang Panginoon. Kaya bagamat na-disqualify siya, magulat kayo, no? Nag-graduate siya. Anong kanyang nakuha ng graduate? Cum laude. Na-disqualify siya sa scholar nung second sem. Pero nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, pinabayaan mo na ba ako? Nakalimutan mo na ba ako? At ang sagot ng Diyos sa kanya, magpapatuloy ka. I am the author and the finisher of your faith. Ako ang pasimula at ako ang katapusan ng inyong pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Kaya yung salitang susi ninyong narinig, I belong to God. It is a decision to make. Na anuman ang ating kalalagayan, haharap tayo sa Kanya, Lord God, alalahanin mo naman ako. Siyempre may pagluha, may pagtangis, at lahat ng mga luha ninyo ay iniipon niya ng Panginoon. Siguro mga pawis ito, mga maggagawang ito, baka dalawang garapon na, no? Baka ang pawis ninyong naiipon sa paglilingkod sa Panginoon ay dalawang garapon na.
Lahat na mga yang inyong iniipong yan, yan ay luluha sa Panginoon. Sa panahon na inyong pangangailangan, yan ang magiging saksi upang kayo ay dinggin ng Diyos. Amen. Alam ba ninyo nang patayin ni sino yung dalawang anak ni Adan? Sino? Si Cain at si Abel. Nang patayin ni Cain si Abel, ang dugo ni Cain ang naging dahilan upang maamoy, malaman ng Panginoon ang ginawa ni Cain kay Abel. Kaya mga kapatid, yung sinasabi ni Adonai, sasabihin ko sa inyo, maging seryoso kayo. Sabi mo sa iyong kalapit, maging seryoso ka. Para maranasan natin yung susi. Ano yung susi? The devil, you cannot touch me. I am God's property. Hallelujah! Buong tapang mo masasabi, devil, you cannot touch me. I am God's property. Kaya nung makita ko si Lay, hindi na siya naka-attend nung Monday dahil kailangan niyang asikasuhin si Lay. Dahil pakiramdam ni Lay, natanggal talaga ang kanyang braso. Pero sabi ko, hindi, ang tingin ko naman, hindi. Kasi hindi naman pa ganun eh. Nang lumagutok, pataas yung itinaas niya yung... Minsan sinasaway ko sila parang naglalandian, parang nilalagyan pa ng parang nilalagyan pa ng, anong tawag doon? May salida. Ay biglang pagpatok, narik pa. Eh di syempre, yung dalawang buto, kaya pag lay, nagme-message siya sa akin, naku, wala raw x-ray sa sa Margarito. Ay, saan daw may x-ray? Sa Lakeview. Napapaisip ko, wow, Lakeview. O sige, pa Lakeview mo. Ilan 999. 900 ilan. Pakita mo naman si Lay doon. Ikaw naman, napakabagal mo. Ilan? 969. Sa lulog lang, naku, butit may pan-tricycle pa yung bigay kong So, pa-x-ray, at sabi ng doktor, wala namang fracture. At nakipagkita siya kay Doc Laki, talaga nakagano siya. Sabi ng Doc Laki, tilo nga na-dislocate ito. Sige, dalhin mo yun sa krami at papabatak natin yan. Para mabalik kung may na-dislocate man. O nasaan? Palakihin naman ninyo. Kawawa naman si Leo. Sabi ko, pag isesend ko ito sa nanay nito, baka pambilis makarating sa amin. Lunes pa yun. Ayan, Lunes ng gabi. Martes ng gabi. Sabi sa Margarito, mayroon ditong sa buto bukas, Martes. Pabalikin mo, orto, Martes. Sa orto ka na lang. Isabi po ng dokbolo kayo pag daw po sa krami, diretso na kaagad. Ayos na po kaagad. Hindi ko lang masabi sa kanya, sa loob ko lang, experience ko sa krami, may pabalik-balik din kami. May birthday ko yata, naroon ako. Wala, hindi dumating yung physician. Parang din ganun ko. Ay, kasi government din kasi yun eh. Madaling salita, nang dumating sila, nakakatsinelas pa naman, hindi makagala-gala doon kasi nakakatsinelas. Ayan si Leo. Yun yung sinasabing pagka kasi gumamit ka ng sling, dapat nakaganon. Ay siya talaga parang tanggal talagang kamay niya eh. Pero umiinom na siya ng gamot. So Martes yun, si Jerem, silang tatlo, nagpunta ng krame. Miyerkules, papunta kami ng Morong, pinasalubong ko yung brrrr. Anong
nagtatricycle na yun. Ano nangyayari doon? Martes mayroon ka. Ayos na raw. Hindi pa siya nakontento doon kasi pinasaway ko eh. Dala-dala ni Jeremy yung cellphone niya. O ano na naman yan? Nagbabasketball sa... Aba! Nagbabasketball! Hindi naman. Nagbabasketball na. Yan. Devil, you cannot touch me. I am God's property. Purihin natin ang Panginoon. Yung mga pawis ninyo, iniipon niya ng Diyos, tandaan ninyo, iyang mga pawis na yan, iyang mga luhang iyan ng pagsunod, napaka mabangong samyo sa Diyos. Amen. At dahil ako'y hinahamon ng mga masters na magtrabaho bukas, pakinggan niyo mabuti ito. Sa linggo, hindi ko alam kung ano magiging reaction sa akin ng church. Join tayo. Bubuksan ito. Sabado, sasarhan nyo yon. At sa linggo, pagmamartsahan natin yan. Bubuksan natin ang langit para mapunan ang pangangailangan ng church. Ano, seryoso ba kayo? Tanong nga yung kalapit, seryoso ka ba? Ako, seryoso ako. Kayo, seryoso? O, ipakita natin sa Panginoon, seryoso din tayo dahil ang Diyos, seryoso. Purihin natin ang Panginoon. Join ang bumbong, kinagatan, at subay. At lagi natin yung pagmamartsahan hanggang iyan ay maging kulong. Amen? Itong lupa, ilagay muna natin sa gitna. Wala kasing mapaglagyan. May nakikita ako. Sandy? Ano? Hindi. Iipunin muna natin dito sa gitna. May plano akong gawin sa lupa. Itataas yung lugar na yun. Kaya nga lang, tatanggalin yung hiyero. Ipinamimigay ko na yung hiyero ngayong araw na to. Sinong interesado? Hindi ko kayang dalahin yun sa batingan na makikita ng tao. Paano ba naman klaseng pastor yung nagdadala ng mga sira-sirang hiyero? Saan ba naman nakakita ng... Kaya hindi siya karapat-dapat na dalahin sa malayong lugar dahil hindi naman maganda. Kung kailangan nyo ng hiyero, magsabi lang kayo. Dahil yan ay pinamimigay ko na sa inyo. Pakinggan natin si Ate Cheryl. Perfectly alive, visions of rapture, was on my side. It was insanity, we all around. Echoes of mercy, whispers of love.
Makaupo na po lahat. At nais ko pong ipagpatuloy ang mensaheng ito dahil minsan ang ating character ang nagsasara ng kalangitan, kaya hindi ito nagbubukas. Sometimes our character will close the heaven so that the heavens are not open. Nothing good can come because our character is so bad. Balik muli tayo kay Elkanah, ang kanyang dalawang asawa, si Hannah at si Penina. Si Penina, tulad ng sinabi ko kanina, is described as an adversary to Hannah. May mga anak si Penina at walang anak si Hannah. Pero ang taong may mga anak ay naiinis sa taong walang anak. Kaya ang tawag doon siya isang kalaban. May your effort not be wasted year after year. 1 Samuel chapter 1 verse 10, the Bible says that she were in the bitterness of heart or soul. At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghinakis ng kaluluwa at tumangis na mainam. Malungkot si Hannah at laging umiiyak. Taon-taon o bawat taon, siya'y umiiyak. But crying does not solve any problem. Not even with God. The Bible says, Psalms 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Ang pag-iyak ay magtatakal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumating sa kinaumagahan. Si Hannah ay isang matalinong babae. Nakipagkasundo siya sa Diyos at gumawa ng panata. Nagawa niya ang isang kasunduan. Kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, ibabalik ko siya sa iyo para maipagkaloob mo siya bilang propeta. Sa madaling salita, anuman ang ibigay mo sa akin, makukuha mo ang bahagi. Anything you give me, you set your part. Anything you give me, you get your part. Weeping may endure for night, but joy cometh in the morning. It doesn't mean that the solution has come, but it says that joy has come. It says that joy has come. Do you understand? The Bible is very interesting. Hindi niya sinabi na may solusyon na dumating. Ang sabi niya, dumating na ang kagalakan. Dumating na ang kagalakan. Ibig sabihin, magbago ka ng pag-iisip. Change your mind. Nagpasya ka na ang pag-iyak ay hindi ito ang solusyon. Kaya itigil mo ang pag-iyak. Magsimula kang maging masaya. Stop the crying and you start to be happy. Hallelujah! 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 Nais kong magtanong sa inyo ng simpleng tanong. Ano ang ipinanalangin mo? Sino ang bahagi ng Diyos dito? Ano ang bahagi ng Diyos dito sa panalangin mo? Natuklasan ni Hannah na ang pag-iyak ay hindi makakasolusyon sa problema. Kaya binago niya ang kanyang estratehiya. Ang kanyang strategy ngayon, bigyan mo ako at bibigyan kita pabalik. Bigyan mo ako at bibigyan kita pabalik. So God say, I like it. I like your arrangement. If God gives you that business, what agreement can you get into with God? If God gives you that business, what agreement can you go into with God? If God gives you that thing that you are praying for, what is your agreement with God? Hannah was that woman. She struck a deal with God. The Bible said that she made a vow. What is a vow? Ano ang panata? Ano ang pangako? A vow is a solemn promise or commitment made to God, open in exchange for His help, blessing, or deliverance.
Ang panata ay tinuturing na sagrado o banal at dapat tuparin. Sapagkat ang hindi pagtupad nito ay isang kasalanan. Ang paggawa ng panata ay hindi sapilitan. Ngunit kapag ito'y ginawa, kailangan tuparin. Ang panata ni Hannah sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, nangako si Hannah na iaalay ang kanyang anak na si Samuel sa paglilingkod sa Diyos kung siya ay magkakanak. Gumawa si Hannah ng isang kasunduan sa Diyos. She made a deal. If you give me a son, I will give him back to you. If you give me a son, I will give him back to you. So you can turn him into prophet. At si Samuel ay naging propeta. Ikaw, kayo, mayroon ba kayong panata? Meron ba kayong mga panata na hindi nyo tinupad sa Diyos? Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Mangangako ako sa iyo, ibibigay sa iyo ang first fruit. Nagkaroon ng trabaho. Hindi binigay ang first fruit, ang unang sweldo, dahil maraming utang. Lord, pagpili mo ang aking anak, pinapangako ko, maglilingkod siya sa iyo. Hindi tinupad ang pangako dahil naging busy. Lord, bigyan mo ako ng anak at mangangako sa iyo, ibibigay ko siya upang gamitin mo sa pagtugtog o sa pag-awit. Subalit nasaan ang inyong mga panata? Nasaan kayo? Ang panata ay hindi dapat gawing pabigla-bigla o walang pag-iisip o walang kalaman. Dapat itong tuparin dahil ito ay isang kasunduan. Ito ay banal na kasunduan o pangako mo sa Diyos. Hindi inihingi ng Diyos ang panata, ngunit kung ito ay gagawin, ito ay isang seryosong pangako. Any agreement you make with God, don't forget it. Any agreement you make with God, don't forget it. Always fulfill it. Ano mang kasunduan na gawin mo sa Panginoon, huwag mong kakalimutan, laging tuparin ito. Because once you make the agreement, God has written it down. Once you make an agreement, God has written it down. He will be waiting to see whether you will do exactly what you said. He will be waiting to see whether you will do exactly what you said. If you don't do it, He will deal with you. Nang bumili kami ng bagong sasakyan, noong 2014 ang Nissan Urban, ang unang plano ko, gawin itong pang-negosyo, UB Express. Kaya, sabi ko, inyo, ihanap mo ako ng prangkisa. Nakakita sa inyo ng prangkisa, Mega Mall to ang uno. Subalit nag-isip pa ako. After 1 week, sabi ko inyo, okay, nag-decide na ako, kukunin ko. Pagpalit niyo sa may-ari, wala na yung prangkisa, nabili na. Ganong kabilis. So, at that time, nag-desisyon kami at nagkasundo kami ni Mrs. na ang urban ay ibigay na namin sa Diyos para magamit sa hayo, sa crusade, sa church activities, upang isulong ang kaharian ng Diyos. At ano ang pinalit ng Diyos sa urban? Nagkaroon kami ng 2 sasakyan. Dahil sa kasunduan namin, binigyan kami ng Diyos ng 2 sasakyan. And how about you? What is your agreement with God? What is your vow? Ano ang inyong kasunduan sa Diyos? Ano ang inyong mapanata? God told me to tell you that you should make an agreement with Him. God told me to tell you that you should make an agreement with Him. There should be a deal between you and God. What is your agreement? Make a vow with the Lord. God will surely do something good for you today. God will surely do something good for you today. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah.
Again, let's go back to Penina. Penina means a coral bead. It is a bead that is produced by a sea animal, an oyster. It's a pearl. Ito ay perlas. Yan ang karugan ng kanyang pangalan. Subalit ang babae ito ay may bad character. Kinayayamutan niya si Anna. The name Anna means grace. Ang pangalang Hana ay nangangulugang biyaya. Dumating ang panahon ng amazing grace kay Hana. She made a covenant with God. Give me a son and I will give you a prophet. Give me a son and I will give you a prophet. Listen carefully. I don't talk to you in the flesh. I talk to you in the spirit. For the flesh profited nothing. Sapagkat walang pakinabang ang laman. Psalm 37, verse 7, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kaniya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kaniya na gumiginhawa sa kanyang lakad dahil sa lalaki nagpapangyari na mamasamang katha. Psalm 37, verse 9, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay makakahiwalay, ngunit ikaw nagsipaghintay sa Panginoon ay magmamana sila ng lupain. Hallelujah. 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 They shall inherit the land. They shall inherit the earth. This phrase is a powerful promise. It suggests that those who trust in God will receive His blessing, both in this life and in eternity. Ang kasamaan ay may hangganan. Ang tunay na pagpapala ay dumating sa mananatiling tapat at may takot sa Diyos. Hallelujah. 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 God is a rewarder. God is a rewarder of he that diligently seek Him. Hallelujah. 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 When you go home, starting from today, tell God to help you. As you want to make the decision, don't just jump into conclusion and talk. People who talk too quickly make mistakes. Take it easy. Pray, pray, pray. God said, tell my people not to be in a hurry. Huwag kayong magmadali. May tamang oras ang lahat ng bagay. Mag-antay, mag-antay. Wait, wait, wait on God. God has a right time. Pag uwi mo, sabihin mo sa Diyos na tulungan ka sa iyong pagpapasya o sa iyong desisyon. Huwag basta magmadali at magsalita. Ang mga taong masyadong mabilis magsalita at magdesisyon ay nagkakamali. Relax. Relax. Matutong mag-antay at manalangin. Tell my people not to be in hurry. God is full of covenants. God is full of agreements, arrangements, and deals. So, shall it be for you? You will return here, and I will hear your story in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And finally, Genesis 8 verse 22. Samantalang ang lupa ay lumalagi ay hindi maglilikat ang paghasik at ang pag-aani at ang lamig at init at tag-araw at tag-ginaw at tag-araw at tag-gabi. Ang lupain ay hindi kailamang tatagyan ng iyong pagsisikap sa anumang paraan. Sa anumang anyo. Genesis chapter 9 verse 13. Ang aking baghari ay inilalagay ko sa mga alapaap at siya'y magiging tanda ng tipad ko at ng lupa. Ang paglitaw ng paghari ay nagsisilbing paalala na walang hanggang pangako ng Diyos. Ito ay mapangirang simbolo ng awa at katapatan ng Diyos na nagpapaalala sa atin ng kaniyang pangako sa pagpamanatili ang buhay sa mundo. Just keep your part, then you will watch God perform His part. Just keep your part, then you will watch God perform His part. Panatiliin mo ang iyong bahagi at makita mo ang gagampanan ng Diyos ang kanyang bahagi. God said unto me, don't get trouble. Don't get trouble when
when you see wicked people doing well, don't let them bother you. Rest, relax, wait. There is a timing for everything. There is a timing for everything. And to be happy with Jesus, just relax and wait. To be happy with Jesus, just trust and obey. Hallelujah. 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 Tumayo tayo lahat. Yan. Yan si Amen. Pastor Nep. Nakita nyo na ano. At nakita natin kung paano siya ngayon ay sinisimula ng Diyos. Kailangan kasing igawa na siya ng Diyos ng kasaysayan. At ang kanyang misis ay first time na magsalita. Ayaw niyang magsalita. Subalit, kailangan niyang magsalita. At ang kanyang sasalitain ay kung gaano kadakila, kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Kaya salamat sa Diyos at alam ko tayong lahat ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Huwag niyong i-apply yung wait dito sa ano ha. Baka sabihin, huy, maghintay ka raw. Kayo kumukuha kayo ng dahilan para kayo ay maging hindi seryoso. Yung kasing kasaysayan yung wait. Si Elizabeth, hindi rin magkaanak. At nang siya'y oras na niya na siya'y magkaanak, ayan, si Juan ang naging anak, kailangang may mauna sa Panginoong Jesus. Si Juan, pinsan ng Panginoong Jesus, nauna si Juan, pinauna siya ng Panginoon para may magsabi, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Yung mga lubak-lubak na dako, inyong patagin. Yun yung karakter natin. Sinasabi ni Brother Nep, yung karakter na iyan, katulad ni, sino yung Pinena? Sino yun? Napakasama ng pag-uugali nung anong iyon. Talaga namang gusto'y ikababagsak ni Hana. Kaya pinaliwanag doon ang pangalang Hana, ang ibig sabihin ay grace. Ang kahabagan, ang biyaya ng Diyos ay nakay Hana. Kaya si Hana ay dininig ng Panginoon. At huwag niyong kakalimutan yung yung sinasabi ni Pastor Nep, yung sinasabi ng Diyos. Sa inyong dalangin, anong bahagi ng Diyos? Baka dalangin tayo ng dalangin, Panginoon, dali mo ko sa Amerika. Nandalay ka naman sa Amerika. Ay ano nang nangyari? Nasa Amerika na, wala na, hindi na naalaala ang Diyos. Saan man tayo dadalahin ng Panginoon, ano mang ating idinadalangin, huwag tayong makakalimot na sa bawat dalangin, sa bawat gawain, kabahagi, dapat ang Panginoon sa lahat ng iyan. Amen! Talaga ba? Kaya ang sister ko rin lagi nagpapaalaala, Lay, pag binigyan ka ng sweldo, 1.5, siguraduhin mo, mayroong bahagi dyan ng Panginoon. Hindi yan iyong lahat. Raymart, pag pinasweldo ka, 1.5, alalahanin mo ang Panginoon. Dahil yung bahagi ng Panginoon, iyon ang seed na sisigaw sa Diyos. Maaalaala ka ng Diyos. Kaparehas ng susi na ibinigay ng aking asawa. Ulitin nga nyo, ano nga yung susi? Humaragas ang malaking sasakyan. Nasa unahan ay jeep. Pangatlo sila. Imagine ninyo yun. Wasak na wasak ang jeep. Sila naman tumalimbuang. Siya nasa unahan. Driver ito siya yung nandito. Yung isa nasa kabila. Trike ba? E-bike. Kaya talagang, kung talagang siya talaga yung tatamaan, mapupuruhan. Pero kaya pala
nagpapaspas sa kanya iyong hawakan, may ibig sabihin palang Panginoon doon, kuhanin mo at ipilipit mo sa iyong braso dahil tatalimbuang yung green na nakita niyo ba ngayon? Ang pag-iingat ng Diyos ay kanyang ipinagkaloob. Naalaala siya ng Panginoon. Kaya isang kisap mata lamang, pwedeng siya ay maipit ang leeg nung bike, yung ngayon, sasakyan ngayon. Subalit salamat sa Diyos. You are under the protection of the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong kalapit, relax. Ibig sabihin na relax ay, sige, upo ka lang dyan, ha. Pag medyo umiinit-init ang inyong upuan, yung iba, panakbo na sa labas, ako minsan umiihi, pagpasensyahan niyo ako kasi bawal akong nag-aano ng pag-ihi. Bawal akong, kaya pagka ako'y nakakaramdam talaga, ay ako'y lumalabas. Pero itong mga kabataang ito, hindi naman ito bawal Dapat kayo'y mag-train. Narinig niyo yung bampoging nagpatotoo. Tsaka yung banggandang kapatid na nagpatotoo. Anak lang ng jeepney driver yon na nag-aral sa FEU. Ang provision ng Panginoon ay pinagkaloob. Sabi ko, pamilya sa akin yung Ginger Grace. Ano ba yun? Yung pala yung eskwelahan na yung ating kapatiran, umaasang first honor. Si Aris ay mula sa ibang bansa umuwi dahil first honor ng anak ay medyo ginawa ng paraan ng mga guro na maging second honor. Yun yung panahong principal ako. Kakilala ko ngayon. Noon, yung si Ma'am Doris yung kakilala ko. Si Ma'am Doris, yung superintendent ngayon, yun yung valedictorian. Ganon ang Panginoon kumikilos, naghahanda ng mga tao. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, ano pa ang ating sasabihin? Mabuti ang Diyos. Maniwala sa inyo. Baka pagdating na isang problema ay wala na. Mabuti ang Diyos. You belong to God, tandaan ninyo. Now I belong to Jesus. Bago mamatay ang Pastor Boy, yun yung inawit niya sa iglesia. Yun yung nais niyang iwan sa inyo. You belong to Jesus. Pag kayo'y sa Kanya nabibilang, sagot niya kayo. You are under the divine grace of God. You are under the protection of the Most High God. Awitin natin yan. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity means a part. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can save her. He gave His life to ransom my soul.
sin degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Taas natin ating mga kamay, worship Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Yes, Lord God. Sa ngayon, we have an agreement, Lord God. This is a serious issue. Our character. This character can disqualify us. But sa ngayon, Panginoon, kami ay humaharap sa iyo. Hinihingi namin ang iyong tulong, ang iyong lingap, ang iyong abag, ang iyong mayamang biyaya na kami makapanatili sa iyong banal na presensya, Panginoon. Hihintayin namin lahat ng mabubuting plano at layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Hihintayin namin ang iyong dakilang pagliligtas. Sa ngayon, sasabihin namin sa iyo, as for me and our house, we will serve the Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Ang iyong banal na dugo, ang siyang maging saksi o tipan sa kasunduang ito, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami. Wala kaming magagawa sa ganang aming sarili, Panginoon. Subalit sa iyo kami naniniwala, kami sumasampalataya, walang imposible sa iyo. Kaya Panginoon, ang karakter namin ito ay aming ipinapasakop sa iyo. Ang karakter namin ito aming ipinapailalim sa iyo upang ikaw ay makagawa sa amin ng may kalayaan. We submit, O God. We surrender our character. Salamat, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagpupuno mo sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon. Kami nakapagpapasya ng tama at sa iyo lamang namin ibibigay ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian sa lahat ng ito. You are a good God. Salamat sa iyo. At narito, Panginoon, minsan pa, first Sunday of the month, katulad ng ibinilin mo sa amin na sa tuwing kami magkakatipon-tipon, alalahanin namin ang iyong ginawa dun sa krus ng Kalbaryo. Pinasan mo ang lahat ng aming mga kasalanan. Pinasan mo, Panginoon, hanggang sa kamatayan. At ang iyong banal na dugong ito, Panginoon, ang tumubos sa lahat ng aming mga kasalanan. At ayon sa iyong salita sa aklat ng Isaiah, dahil sa iyong mga latay, ang bawat isa sa amin ay pawang nagsigaling. Kaya ang iyong tifan, ang iyong katawan, ay aming minsan pa ay tatanggapin, kasama ng iyong banal na dugo, ito ay aming iinumin, sapagkat ito, Panginoon, ang iyong tipan sa buhay ng bawat isa sa amin.
at sa pamamagitan ng pagtanggap namin ng iyong katawan at ng iyong dugo, tunay ang aming agreement, ang ating tipanan ay iyong pinagtitibay lagi-lagi. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. In Jesus' name, inaanyayahan ko ang mga kabataan. For me. Halik kayo. Way back on Calvary, the blood that gives me strength You can take it in Jesus' name, from day and you will be healed from all your sickness and disease. Sister Maura. it will never lose its power. So it Pwede nyo nang anin in Jesus' name. to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It soothes my down and calm all my fears, and it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. So it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. So it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It will never lose its power. Nanya ako, Brother Herbing, na magpasalamat sa Panginoon.